do this kapag kakahiwalay nyo pa lang pero may bago na agad at para magsisi din siya. Yon. Well, ituturo ko sa inyo yung tamang teknik na para magsisi din talaga yung mga ex ninyo na kakahiwalay nyo pa lang pero may bago na kaagad. So ano yon? 'Di ba? Well, ito mga utol ha. Kasi kung minsan nagtataka kayo na bakit mayroong ganito na kakahiwalay pa lang namin is may pinagpalit na siya kaagad. Ganito po kasi yung nagiging senaryo dyan. Na habang kayo pa sa loob ng relationship ninyo ay may pinoprospect na yan or kumbaga may tinatarget na yan na bago na uy, liligawan ko kaya to, i-chat ko kaya to, magpaparamdam kaya ako dito. Yon. So until na nagkaroon na sila ng conversation, medyo nagkamabutihan na. So yun, na pagdating sa partner mo na lalaki is kumukuha siya ng buwelo na kung papansinin siya ng babae ay saka kanya iiwan. Ibig sabihin ay kumukuha muna ng reserba, kumukuha muna siya ng may sasalo sa kanya bago kanya iiwan. So until na ganito na nga, na medyo nakita niya na uy, parang okay na to parang sasagutin na ako ng babaeng ito. Or di kaya once na masagot ako ng babaeng ito, saka ko iiwan yung girlfriend ko. Yes. So yun po ay yung realidad na nangyayari. That's why magugulat kayo na uy, bakit kaya ako neto hiniwalayan? Bakit niya kaya ako iiwan? Pero yung hindi mo alam is nakakuha na pala ng buwelo. Na may tao na palang sasalo sa kanya or may tao na palang sumagot sa kanya. So and then, eventually dito mo na makikita na uy, teka lang, kakahiwalay lang namin pero bakit may bago na siya kaagad? Yes. So ganun po yung nagiging senaryo utol. Nakaramihan talaga pagdating sa aming mga kalalakihan is that's why na yung mga lalaki ay hindi muna kayo pinapakawalan or ayaw muna niyang magkahiwalay kayo hanggat wala pa siyang nakukuhang prospect or wala pa siyang babae na maging reserba or yung sasalo sa kanya. So that's why kung minsan ay magugulat ka na lang na uy, bakit bigla niya akong iniwan? Yung pala is nakakuha na talaga ng buwelo. Okay? So ito ngayon, Kuya Kiko, okay, ganun na nga yung nangyari na bigla niya akong iniwan pero yun na nga nakita ko may bago na siya kaagad. So ano pa yung tamang gagawin? Ano ba yung dapat kong gagawin? Ito kung yung pinag-uusapan o yung pag-uusapan natin ay para magsisi din siya, gawin mo yung bagay na ito. Walang iba utol kundi mag-pull away as hell. Ang ibig kong sabihin dito is umatras ka nang wala ng paramdam. And then, subukan mo na maglaho. Yung tipong hindi ka nag-e-exist sa mundong ito. Yung tipong parang hindi ka sinilang dito. Ibig sabihin utol, wala ka munang ipopost sa social media. Huwag kang magpaparamdam, huwag kang magpapapansin, huwag kang mag-react, huwag kang panay post dyan, huwag kang panay comment dyan, or huwag kang panay message sa kanya. Even sa circle of friends ninyo or sa mutual friends ninyo na posible makakarating din ito sa kanya So mas mainam po na wala talaga siyang mababalitaan sa'yo. Kasi, ito that's why na ituturo natin na kailangan mong mag-pull away totally talaga as hell. Kasi, minsan kasi yung mga bago, for me kasi wala pang assurance yan Diba kakilala niya lang, let's say kakahiwalay niyo pa lang mga 1 month ago na. Ito kasi yung bago, yung tao kasi utol ay matagal na proseso bago mo makikilala yung totoong pagkatao niyan. Yung tunay na pagkatao niyan. So dito ngayon sa babae niya, hindi pa siya sigurado. Okay, sinagot nga siya pero ano ba yung ugali na meron sa babaeng yan? Compare sa'yo. So kailangan talaga is umatras ka. Kasi kung minsan talaga yung lalaki, alam mo ba, na once na sumablay siya dito sa bago niya, alam mo ba kung sino yung unang babalikan niya, kundi yung ex niya na iniwan niya dahil lang sa babaeng ito. Nagkaroon kasi siya ng dahilan kaya kanya iniwan.
Kasi kung wala naman siyang dahilan, kung wala namang babae na bago, is hindi kanya iiwan. So ngayon, ito yung babae yung rason kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob, kaya kanya iniwan. Pero kapag itong pinalit niya sa'yo is palpak, walang kwenta, pera lang pala yung habol sa kanya, hindi maaasahan, hindi mapagkatiwalaan, ay talagang magsisisi yung ex mo once na kapag bumalik siya sa'yo ay hindi ka na niya makontak. Hindi ka na niya mahahagilap. Wala na siyang kontak sa'yo, wala na siyang balita sa'yo. So ganun po, katindi or kabisa or ka-effective yung pag-pull away mo nang wala talagang pagpaparamdam totally Pag sinabi nating totally utol, lahat ng connections. Hinto mo talaga. Kailangan wag ka na magparamdam sa parents niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kapatid niya. Kailangan talaga wag ka na magparamdam. Kahit gaano pa kayo ka-close dyan ng family niya. Iniwan ka ng taong minamahal mo. Iniwan ka ng kamag-anak nila. Bakit ka pa magpaparamdam? Kailangan mo ditong bigyan ng tulong yung sarili mo, utol. Ginagawa natin ito, hindi sa dahil, Kuya Kiko, nahihiya ako kasi close kami ng kamag-anak niya, ng kaibigan niya, ng kapatid niya, ng magulang niya. Pero ganun pa man, kailangan mo itong gawin. Kasi ito yung tanging paraan para mailigtas mo yung sarili mo. Para makaalis ka sa kapahamakan na ito. Kasi kung magpaparamdam ka pa sa kanila, and then makakarating ito sa ex mo, wala. Paikot-ikot lang, utol. Na mas lalo lang siya makakampante. Na hindi talaga siya makakaramdam ng pagsisisi. Kasi nandiyan ka pa rin naman. Alam niya nagpaparamdam ka. Ibig sabihin, alam niya o ramdam niya na nandyan ka pa naghihintay sa kanya. Dahil nagpaparamdam ka pa sa mga kaibigan niya, sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anak niya. That's why palagi ninyong tandaan. Totally ibig sabihin lahat. Tagalog na yan, utol, lahat. Kung hindi mo pa nauunawaan yung lahat, ewan ko na lang sa'yo. So ganun na nga. Mag-pull away kayo as hell. Para makaramdam talaga ng pagsisisi yung partner mo or yung ex mo na nang iwan sa'yo at saka ipinagpalit ka or may ipinagpalit agad na bago. Kasi nagpapahiwatig lang din dito na pinamigay mo siya ng walang salita. It means wala siyang kwentang klaseng tao. Na ipinaramdam mo rin dito na okay, diyan ka na, sa kanila ka na kasi wala ka namang kwenta. Sila na naman yung bibigyan mo ng konsumisyon. Bahala na sila. Good luck sa kanila. Yes, ganun po yun. Kaysa maghabol ka pa na maghabol, kaysa magparamdam ka pa ng magparamdam. Pinapakita mo lang dito na ganito ka-value o ka-high value yung taong hinahabol-habol mo. Pinag-aagawan nyo pa. So mas lalong lalaki yung ulo niya. So yun ang po, utol. Sana'y naunawaan ninyo Klarong-klaro na po yan. Okay? So once na iniwan kayo at saka may ipinagpalit na bago, umatras talaga kayo. Huwag na magparamdam. Kasi kapag wala siyang mababalitaan sa'yo, talagang magsisisi yan. Kasi mas lalo siyang matatakot dahil alam niya wala na siyang babalikan. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM is the key lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboom! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko, para lamang di manghirapan to ang kailangan.